Sabi mo, nag-time travel ka. Sabi mo pa, pagkatapos ng 30 araw, ang ating asul na bituin ay magiging hunting ground ng mga immortal. 30 araw mula ngayon, ang asul na bituin ay sasakupin ng mundo ng mga immortal na tinatawag na Tian Yuan. Sa bilyon-bilyong tao sa asul na bituin, iilan lamang ang mga mapalad na may pambihirang talento, ang maaaring maging mga disipulo ng mga sekta sa kabundukan ng mga immortal. Ang mga matitira ay alinman sa gagawing mga bulag na tagasunod ng mga munggeng gumagamit ng insenso o magiging pagkain para sa mga demonyong sekta. Noong nakaraan, nagising ko ang sistema, ngunit para protektahan ang grupo ng mga baliw na kapamilyang iyon, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong lumakas, at namatay ng kalunos-lunos sa ilalim ng mga halimaw. Ngayong naulit ang lahat, ibibigay ko na lamang ang sistema sa inyo, Batang Lin. Ano ba ang iyong sistema? Maaari mo ba itong ipakita sa amin? Siyempre naman, sistema. Pagbati sa host, gising na ang iyong sistema ng pag-level up sa pagpatay ng halimaw. Unang misyon ng sistema, mangyaring pumatay ng 1,000,000 baboy. Nasaan ang iyong sistema? Nandito ang sistema. Hindi nyo ba nakikita? Ang sistemang ito, mukhang ako lang ang nakakakita. HMPH. Anong mundo ng mga immortal? Isang malaking kalokohan. Ang panluloko sa akademya ng Lingzhou ay may kaukulang pagkakakulong. Lolo, naimbestigahan ko na ang lahat. Nag-away si Lin Yan at ang kanyang pamilya. Tinanggalan siya ng buto ng martial arts at pinalayas sa pamilya Lin. Anong sistema? Sa tingin ko ay nabaliw na siya. Naghahalusinate na siguro. Talagang nag-time travel ako. Noong nakaraan, pinagbintangan ako ng ampon ng pamilya Lin. Dahilan para manako ang buto ko ng martial arts. Ngunit hindi inaasahang nagising ang sistema. Ngayong naulit ang pagkakataon, kinailangan kong magplano para palayasin nila ako sa pamilya. Doon ko lang madyay gising ang sistema para iligtas kayong lahat. Kuya, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ano ba ang nagawa kong mali? Ang mga walang utang na loob na ito sa pamilya Lin. Bahala na kung sino ang gustong magligtas sa kanila. Tamang-tama ang pagkakataong ito para iwan ng pamilya. Ibigay ang sistema sa gobyerno. Kumuha ng mga resources. At itaas ang antas ng aking kapangyarihan. Lapastangan. Gusto mo bang ipahiya ang ating pamilya Lin? Na isang tanyag na pamilya ng martial arts. Wala ka talagang hiya. Basura. Lumuhad ka. Lulumpuhin kita. At tatanggalan ng karapatan sa aming pamana, sa martial arts ng pamilya Lin. Luhod. Masyadong mahina ang martial arts ng pamilya Linyo. Hindi ko iyan kailangan. Kayong mga mapagkunwari at marumi na pamilya Lin na mahina ang martial arts. Ayaw ko na sa inyo. Simula sa araw na ito, sa inyong pamilyang Lin, puputulan ko na ang ugnayan. Tapos na ang lahat ng utang na loob. Normal ang brainwaves. Aktibidad. Normal ang tibok ng puso. Normal ang emosyon. Walang reaksyon mula sa lie detector. Nagsasabi siya ng totoo. Tatanungin kita. Gaano ba talaga kalakas ang mga tagalinang na iyon? Ang ating asul na bituin. Wala ba talaga tayong laban kahit kaunti? Sa pinakamababang antas, ang pagpipino ng chi. Kahit ordinaryong bala ay mahirap tumagos. Sa antas ng pagtatag ng pundasyon, hindi na uubra ang mga karaniwang armas. Kailangan na ng mga granada at rocket para lamang makasakit sa kanila. At sa antas ng gininto ang elixir. Kaya na nilang lumipad sa langit at bumaon sa lupa. Marahil ay mga cruise missile lamang ang makakapagbigay ng banta sa kanila. Sa antas ng nascent soul, kaya nilang maglakbay ng libu-libong milya sa isang isip lang. Marahil ay mga bombang nuclear lamang ang makakapagbigay ng kahit kititing na banta. Higit pa sa nascent soul, mayroon pang pagbabagong Diyos at paglampas sa tribulation. Kung aabot na sa antas ng mga immortal, kaya na nilang maglipat ng bundok at magpatag ng dagat, kayang wasakin ng langit at lupa, walang imposible. Kung ang mga tagalinang ng Tian Yuan ay ganoon nga talaga kalakas, kahit malaman pa natin ito ng maaga, wala pa rin tayong paraan para lumaban. Kailangan nyo lang akong bigyan ng mga baboy, at makakakuha ako ng hindi mabilang na mga teknik at batong espiritual, para iligtas kayo sa malaking sakuna. Sige. Dahil nagtitiwala ka sa Lingzhou, ang Lingzhou ay magiging iyong pinakamalakas na sandigan.
Bago pa man tumaas ang antas ni Lin, ituring ang kanyang mga dokumento bilang top secret, sa pinakamataas na antas ng seguridad. Walang sino man ang pwedeng lumapit sa kanya. Iuulat ko ito sa pinakamataas na pinuno. Ang tungkol sa bagay na ito, ay lockdown ng lahat ng impormasyon. Tungkol dito, nakasalalay dito ang kaligtasan ng buong asul na bituin. Kung ito ay totoo, dapat ang buong Lingzhou ay maging handa bago dumating ang sakuna ng mga tagalinang. Kailangang maging perpekto ang ating plano. Sige. Kapag naabot ko na ang antas ng gininto ang elixir, siguradong lalabas ang napakaraming teknik at batong espiritual. Para sa Lingzhou, sasanayin ko ang unang pangkat ng mga tagalinang. Mabuti. Lihim akong pipili ng mga pinakamahuhusay na talento sa bansa para pagpilian mo. Bukod pa rito, ang ating alyansa ng martial arts ay magpapadala ng 3 grandmaster na mga tauhan para protektahan ka habang nagpapalevel sa pagkatay ng baboy. Shenzhou, ikaw ang may ganap na pananagutan sa mga usapin ng pag-angat ni Ginoong Lin. Tandaan mo, ang bagay na ito, hanggat hindi pa malinaw kung totoo o hindi, huwag na huwag kukuha ng atensyon. Lolo, naniniwala ba talaga kayo na mayroon siyang sistema? Sa tingin ko ay isa lamang siyang manloloko. Tumahimik ka. Lahat ay dapat sumunod sa utos ng punong guro. Sa loob ng 1 buwan, alagaan ninyong mabuti si Ginoong Lin. Sa loob ng panahong ito, anuman ang kanyang hilingin, hindi ninyo siya maaaring tanggihan. Naintindihan ba? Opo. Sige. Ginoong Lin. Tayo na. Sige. Ang pag-aalala ni Chenzo ay may basehan naman. Naniniwala ba talaga kayo sa kanya? Sana nga ang mga sinabi niya ay hindi totoo. Ngunit ang Akademya ng Lingzhou ay nakasagap na ng impormasyon. Sa labas ng asul na bituin, may isang dambuhalang puwersa na mabilis na lumalapit. Natatakot ako na. Ginoong Lin. Nagpahanda na ako sa katayan ng 100 baboy. Mayroon itong hindi bababa sa 1 toneladang hilaw na karne. Sapat na siguro yun, di ba? Hindi karne. Kailangan ko ng mga baboy, iyong mga buhay. At saka, ang kailangan ko, ay baka mas marami pa riyan ng kaunti. Gaano karami? Buhay na baboy. Gaano karami ang gusto mo? Hawak ko ang buong supply chain ng mga sariwang produkto, na kayang magpakain sa buong Lingzhou. Napakabuti naman kung ganoon. Ganito na lang, maghanda ka muna ng simple. 1,000,000 ulo. Uumpisahan ko ng pumatay. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang susunod. Simpleng paghahanda. 1,000,000 baboy. Simpleng paghahanda raw. 1,000,000 baboy. Tama. Ang 1,000,000 ito ay unang batch pa lang. Pag-usapan natin uli kapag natapos ko na silang lahat. Tutal naman ay hawak mo ang buong supply chain ng Lingzhou. Para sa iyo, hindi naman siguro ito magiging problema, di ba? Ang maliit na bagay na ito. Ipagpalagay natin ang bawat baboy ay may bigat na 250 jin. Ang 1,000,000 baboy ay aabot sa 250 jin. Alam mo ba, kung bibilangin sa 10 piso bawat jin, ang hinihingi mo ay presyong ginto na abot langit. Kaya nga ako pumunta rito sa Lingzhou dahil wala akong ganoon kalaking pera. Masarap talagang sumandal sa malaking puno para makasilong. Presyong ginto. Kung aasa lang ako sa sarili ko, kahit isang buhay pa ay hindi ko kikitain ng ganoon karami. Hibang ka na. Sa isang araw ay kailangan mo ng 250 jin. Sapat na iyan para aipakin sa lahat ng tao sa Lingzhou sa loob ng isang araw. Hindi ako papayag. Hay nako. Sabi ng lolo mo at ng punong guro, dapat kang makipagtulungan sa akin ng buong puso. Hindi mo ba sila susundin? Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kailangan ng karne. Kailangan ko lang pumatay. Ang trabaho ko lang ay pumatay ng baboy. Kung susumayin natin, tinulungan ko pa ang buong Lingzhou. Nalutasin ang problema sa pagkatay. Sige. Gusto mong pumatay ng baboy, di ba? Pues, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Dadalhin kita sa farm. Masyadong sayang sa oras yan. Magpapahatid na lang ako ng mga baboy dito. Tumayo ka lang dyan. At pumatay ka lang ng pumatay. Iba talaga kapag may malakas na backer. Na-modify na pala nila ang sasakyan. Isang baboy lang ang bumababa bawat beses. Sa ganitong paraan, mas bibilis ang pagkatay. Nakahanap ng buhay na baboy. Antas 1.
Kapag napatay, makakakuha ng 1 puntos ng karanasan, 1,000,000 karanasan, para makaakyat sa antas ng gintungdan. Master, pakisimulan na ang misyon agad. Ilabas ang baboy. Dagdag 1 puntos ng karanasan. Pagbati, Master, napatay ang 1 puting baboy. Karanasan sa kultibasyon, dagdag 1. Sarap. Karanasan, dagdag 1. Karanasan, dagdag 1. Sa ngayon, sa loob ng 1 minuto, kayang pumatay ni Lilian ng 6 na baboy. Sa 1 oras, 360 baboy yun. Kahit hindi pa siya matulog o magpahinga. Sa 1 araw, makakapatay lang siya ng 8,640 baboy. Ang 1,000,000 baboy ay aabutin ng 116 na araw. Mamamatay siya sa pagod bago niya maubos yan. Ito ba ang batang pinapabantayan sa atin ng alyansa ng martial arts? Sa tingin ko, wala naman siyang espesyal. Tuwing nakakapatay ang batang ito ng baboy, bahagyang lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Kung wala ka sa antas ng dakilang master, hindi mo mapapansin ang napakaliit na pagbabagong ito. May malalim na dahilan ang mga nakakataas kung bakit nila tayo pinapabantay sa kanya. Ipagpatuloy ang pagmamasid. Pagbati, Master, napatay ang 1,000 baboy. Karanasan, dagdag 1,000. Tagumpay na nakaakyat sa antas 2. Naka 1,000 baboy na pala ako. Pero hindi man lang ako nakakaramdam ng pagod. Ang mga puntos ng karanasang ito ay patuloy na nagpapalakas sa aking katawan. 3 oras na ang nakalipas. Dapat ay pagod na siya. Titingnan ko kung kailan lalabas ang tunay na kulay ng manlulokong ito. Ipagpatuloy ang paglabas ng baboy. Karanasan, dagdag 1. Isang taga lang, 3 baboy agad ang patay. Kanina, isa-isa lang ang kaya niya. Ang lakas ni Lilian ay tila tumaas ng 3 beses. Karanasan, dagdag 1. Sa bilis na ito, 1 oras lang ay mauubos na ang 1,000. Bilis, bilis, ihatid nyo na rito ang mga baboy. Pagbati, Master, ang karanasan ay nadagdagan ng 1,000. Tagumpay na nakaakyat sa antas 4. Grabe, antas 5 na agad ako. Ramdam ko ang umaapaw na lakas sa buong katawan ko. Sa nakaraang buhay ko, wala akong resources, kaya hindi ko naranasan ang ganito. Ilabas ang baboy, ituloy lang ang paglabas ng baboy. Karanasan, dagdag 1. Kaya pa niyang pumatay. Hindi kumakain, hindi umiinom, pumapatay lang. Halos 10 oras na ang nakalipas. Tao pa ba siya? Kulang na ang mga baboy na ito para patayin niya. Gusto ko pa ng mas malalaki at mas maraming baboy. Grabe. Ikalawang antas na baboy. Naging parang si Tsubagi na ito. Naging halimaw na ito. Siguradong maraming karanasan ang makukuha rito. HMPH. Dagdag 100 karanasan.
Pagbati sa host, napatay ang ikalawang antas na piling baboy. Dagdag 100 karanasan. Matagumpay na umakyat sa antas 10. 100 beses na karanasan. Ang isang baboy na ito ay katumbas ng 100 baboy. Shen Chenzu, bilis. Padalhan mo pa ako ng ganito. Mga higanteng baboy na mahigit 500 kilo. Na-absorb na ni Lin Chen ang buto ng martial arts. Nagkaroon ng breakthrough sa kanyang cultivation. Ngayon, ang kanyang talento ay nasa rurok na. Siguradong maaari na siyang maging disipulo ng isang master ng martial arts. Dakilang guro, hindi ba tama ako? Ang aking Panginoon ay nakaabot na sa antas ng master. Ang mapabilang sa ilalim ng kanyang pamumuno, para sa inyong pamilyang Lin, ay parang pag-akyat ng isang ibon sa pinakamataas na sanga. Napakabuti. Ruyan. Huwag kang mag-alala, dahil mayroon na akong buto ng martial arts. Makakapasok na ako sa alyansa ng martial arts. Sa aking likas na talino, sa inaharap, magiging posible ring maabot ko ang rurok ng martial arts. Oh. Anong ibig mong sabihin? O baka naman, para sa batang si Lin Yan na iyon, ay may tunay ka ng nararamdaman. Hindi po. Inutusan niyo akong bitagin siya, kaya lang ako lumapit sa kanya. Paano ko siya magugustuhan? Noong hinalikan ka niya ng pilit, bakit hindi ka umiwas? O baka naman, gusto mo nang totohanin ang pagpapanggap? Hindi po. Nalito lang po ako noong oras na iyon. Ngayon, ako. Tama na. Ngayon ay ang piging para kay Master Joe. Bakit binabanggit pa ang malas na iyon? Bakit pinag-uusapan ng walang kwentang bagay na iyon? Ngayon, ang aking guro at mga kasamahan ay ipinadala ng alyansa ng martial arts sa lungsod ng Jiang upang bantayan ang isang misteryosong dakilang tao. Pagkaraan ng 3 araw, isasama ko kayo upang bumisita. Sige. Master. Handa na po ang mga pagkain. Tuloy na po kayo sa hapag. Alam niyo namang ngayong araw, ay may piging ako para kay Master Joe. Bakit puro gulay lang ang nasa mesa? Nasaan ang karne? Kailan pa ang pamilyang Lin naging ganito kahirap, na pati karne ng baboy ay hindi na mabili? Sabi nila ay dahil sa isang misteryosong dakilang tao. Ang kagawaran ng martial arts ng Akademya ng Lingzhou ay kinuha ang lahat ng supply ng karne ng baboy. Sa mga darating na araw, malamang ay walang karne ng baboy na lalabas sa merkado. Ang bagay na ito ay isang lihim. Kayong mga ordinaryong tao, ay natural na walang alam. Ganoon pala ang nangyari. Hay naku, Lin Yan. Ang suwail na anak na si Lin Yan. Saan ba siya nagpunta? Masyadong magulo ang sitwasyon ngayon. May mga mahalagang tao pang darating. Huwag na huwag nating hahayaang gamitin niya ang pangalan ng pamilya Lin para gumawa ng gulo kung saan-saan. Hanapin niyo siya agad at ikulong siya. Pagbati sa host, naabot mo na ang antas 10. Nararamdaman kong malapit na naman akong mag-breakthrough. Ang mga meridian ng puso ko ay mabilis na lumalakas. Grabe! Ang lakas ng bawat taga ng kutsilyo niya. Pumasok na sa antas ng Mingjin, ang isang karaniwang martial artist, para makarating sa Mingjin. Aabutin ng hindi bababa sa 2 taon, pero kalahating araw pa lang ang nakakalipas. Nakapatay na siya ng 10,000 baboy. Susmar Yosef, ito ba? Bakit ang bilis niyang mag-level up? Bilis. Mag-ulat agad sa punong tanggapan. Sabihin niyo, ang pagkatay ng baboy ay talaga palang nakakapagpalakas. Ulat, totoo ang sistema ni Lin Yan. Talagang lumalakas siya sa pamamagitan ng pagkatay ng baboy. Kaya lang, ang mga ordinaryong baboy ngayon ay hindi na sapat para sa kanya. Humihiling din siya ng mga dambuhalang baboy na lampas 500 kilo. Grabe talaga. Lumalakas na siya. Ang pagkatay ng baboy na ito, totoo ngang nakakapagpalakas. Kung epektibo nga ang pagkatay ng baboy, mukhang kailangan nating subukan. Wala nang ibang paraan sa martial arts. Ipagpatuloy ang pag-obserba kung totoo ang sinasabi ni Lin Yan. Ang tanging pag-asa ng Akademya ng Lingzhou ay nasa kanyang mga kamay na. At isa pa, lahat ng hilingin niya. Ibigay niyo anuman ang maging kapalit. Kung hindi sapat ang 500 kilo, ibigay ang 1,000 kilo. Bilis. Lahat ng sasakyan, magmadali. Sa pinakamabilis na paraan, dalhin ang mga dambuhalang baboy kay Lin Yan para mapatay niya. Patay. Dagdag 100 karanasan. Patay. Dagdag 100 karanasan. Patay. Dagdag 100 karanasan.
Pagbati sa host, nakakuha ng 10,000 karanasan. Matagumpay na nag-level up sa antas 11. Nakatay na ang 1,000 dambuhalang baboy. Pero isang antas lang ang itinaas. Mukhang sa bawat 10 antas. Ang kailangang karanasan ay tumataas ng 10 beses. Buti na lang at may suporta ako ng gobyerno. Kung hindi, saan ako kukuha ng ganito karaming resources? HMPH. Dagdag 100 karanasan. Dagdag 100 karanasan. Dagdag pa, dagdag pa. Dagdag 100. Isang buong gabi na ang nakalipas. Sa loob ng isang gabi, mga baboy na tumitimbang ng 500 kilo. Nakapatay na siya ng 10,000 piraso. Hindi ba siya napapagod? Ang mga baboy sa Kyoto ay halos maubos na niya sa pagkatay. Pagbati sa host, matagumpay mong napatay ang 31,000 higanteng baboy. Nadagdagan ang karanasan ng 100,000. Matagumpay na umakyat sa antas 20. Hindi nga nagkamali, mga higanteng baboy nga ito. Ang taas ng nakuhang karanasan, sulit na sulit. Tamang-tama para masubukan ko ang antas 20. Gaano kaya kalaki ang itinaas ng lakas ko? Dagdag na karanasan, plus 100. Grabe, 5 baboy sa isang taga lang. Hindi kaya nakalagpas na naman ako sa limitasyon. Ang teknik na ito sa kutsilyo. Tila pumasok na, sa antas ng nakatagong lakas. Dagdag na karanasan, plus 100. Ginoong Shen, may pinakabagong balita tungkol kay Linyan. Matagumpay na siyang nakarating sa antas ng nakatagong lakas. 40 oras para maabot ang nakatagong lakas. Ito ay sadyang. Ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. Kahit pa mayroon siyang likas na buto ng martial arts, halos imposible pa ring magawa iyon. Higit pa riyan. Kung ikukumpara ang buto ng martial arts sa sistema niya, basura lang ang butong iyon. Na-detect namin na ang enerhiyang iyon ay papalapit na ng papalapit sa asol na bituin. Kung gagamit sila ng dahas, ang buong Lingzhou ay magiging larangan ng pagsasanay ng mga immortal mula sa Tianyuan. Tayo. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Si Linyan na lang ang huling pag-asa natin. Nay, Tay, ginamit na namin ang lahat ng koneksyon namin. Nahanap na namin si Linyan. Hulaan niyo kung nasaan siya. Nasa plaza siya, nagkakatay ng baboy para sa ibang tao. Sabi ko na nga ba, noong umalis siya sa pamilya Lin, wala na siyang silbi. Bagay lang sa kanya ang maging hamak na magkakatay. Ngayong naglayas siya. Siguradong nagsisisi na siya ngayon. Ate, ano kaya kung sunduin ko na siya? Hay nako, Lin Chen, umupo ka nga. Bakit mo pa siya pinapansin? Sabi ni Master Joe, nahanap na ang lokasyon ng 3 master. Kailangan na nating pumunta agad para magbigay pugay. Tama iyan. Ang pinaka-importante sa ngayon ay ang seremonya ni Lin Chen sa pagtanggap sa kanya bilang alagad. Tungkol naman kay Linyan, hayaan mo siyang maghirap ng kaunti. Mabuti na rin iyon sa kanya. Pabilis ng pabilis ang pagkatay ni Linyan. Wala pang 2 oras, nakatay na niya ang mahigit 10,000 baboy. Ito ay, natatakot ako na hindi magtatagal. Aakyat na naman siya ng antas. Tamang-tama ang dating. Pagbati sa host, matagumpay na umakyat sa antas 21. Grabe talaga, 10 baboy sa isang taga. Ito ay pumasok na sa antas ng isang Grandmaster. Antas ng Grandmaster, 3 araw. Sa loob lang ng 3 araw, naabot na niya ang lakas na pinaghirapan ko ng 50 taon. Kung tayo ay tanggapin siya bilang guro, matutong magkatay ng baboy, hindi ko alam. Kung maaari rin bang mag-level up ng ganito kabilis? Ay, oo nga. Terra. Ulat, nakarating na si Linyan sa antas ng Mingjin. Ulat, nakarating na si Linyan sa antas ng Grandmaster. Bilis, magpadala ng mga baboy, bilis. Napakabagal. Ulat, pinakabagong balita, nakarating na si Linyan sa antas ng Great Grandmaster. Nag-level up na naman siya. Ang ating impormasyon, hindi na makahabol sa bilis ng kanyang pag-angat. Kaya niyang pumatay ng 30 baboy sa loob ng 3 segundo. Sa loob ng isang araw na ito, ang kabuuang dami ng baboy na nakansumo ay humigit kumulang 1.2 milyong ulo. Tinatayang, may bigat na mahigit 37,000 tonelada.
Ipatupad agad ang planong pang-emergency. Itigil ang supply ng baboy sa buong bansa. Ang lahat ay ibigay kay Linyan. Ang ating Lingzhou ay magkakaroon na ng isang napakalakas na eksperto. Kailangang bilisan ang pagtulong kay Linyan upang maabot ang yugto ng Golden Core na sinasabi ng sistema, tumanggap ng disipulo at magturo ng mga lihim na teknik ng pag-cultivate. Binibini. Kailangan ko na lang ng 10,000 karanasan para makarating sa yugto ng Golden Core. Nasaan na ang mga baboy mo? Bakit ang tagal? Napakabagal naman. Mabagal pa ba? Ang buong Lingzhou, ginagamit ang lakas ng buong bansa para maghanap ng baboy para sa iyo. Teka, maghintay ka lang. Ako mismo ang pupunta para madaliin sila. Linisin agad ang lugar. Huwag abalahin si Linyan sa pagkatay ng baboy. Opo. Ang tatlong Grandmaster na ito, nandito ba talaga sila? Ay, tingnan nyo, hindi ba si Linyan iyon? Si Linyan nga talaga. Bakit? Matapos itakwil ang pamilya Lin, nagsimula ka na bang mabuhay sa pagkatay ng baboy? Linyan, kung talagang nagsisisi ka na, lumuhad ka, at humingi ng tawad kay Lin Chen. Sa ganitong paraan, mapapatawad ka pa ni ate, at hahayaan kang bumalik sa pamilya Lin. Hindi mo na kailangang magkatay ng baboy. Ayos ba? Kuya Linyan, kung talagang gusto mo ang aking mapapangasawa, ibibigay ko na siya sa iyo. Tutal ikaw naman, ang tunay na anak ng pamilya Lin. Ang mapiit ako ng kaunti, ay wala lang iyon. Ah. Lin Chen. Lin Chen, ayos ka lang ba? Grabe. Linyan, sobra ka na talaga. Iniisip niya ang kapakanan mo sa lahat ng pagkakataon. Naglakas loob ka talagang saktan siya sa harap ko. Bakit? Sa harap mo mismo. Hindi ko ba siya pwedeng saktan? Kung ganoon, ikaw na lang ang sasaktan ko. Ikaw. Linyan, wala kang galang sa kapatid mo, at wala ring respeto sa iyong mga magulang. Ngayong araw, tuluyan na kitang lulungkuhin. Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Nahirapan akong makipag-appointment sa 3 dakilang guro. Bilisan nyo at sumunod sa akin para magbigay pugay. Kapag si Xiao Chen ay formal nang naging estudyante ng mga dakilang guro, babalikan kita para magtuos. Tayo na. Terra. Xiao Chen, Terra na. Napakalaking boss na baboy nito. Gaano kaya kalaking karanasan ang makukuha rito? Nag-evolve na yata ito. Kahit ang tunay na anyo ng pangalawang kuya ay hindi ganito kalaki. Siguradong ang 3 dakilang guro ay nagmamadaling kumuha ng disipulo. Ikaw na bata ka, bilisan mong lumuhad at sumalubong. Magbibigay pugay po bilang disipulo. Ang inyong lingkod, si Lin Chen, ay bumabati sa 3 dakilang guro. Umalis ka sa daan, huwag mo kaming abalahin, magbibigay pugay po. Ano? Hindi. Magbibigay pugay. Anong pagbibigay pugay? Posible kayang ang 3 dakilang guro ay may iba pang disipulong tatanggapin. Anong pagbibigay pugay? Posible kayang ang 3 dakilang guro ay may iba pang disipulong tatanggapin. Imposible. Noong nakaraang mga araw, sinabi ko na magpapakilala ako ng isang disipulong may taglay na buto ng martial arts. Sa 3 dakilang guro, sabik na sabik silang naghihintay. Bakit sila tatanggap ng ibang tao bilang disipulo? Tingnan nyo ang direksyong pinupuntahan ng 3 dakilang guro. Parang pinupuntahan nila si Linyan. Ibig mong sabihin, gusto nilang tanggapin si Linyan bilang disipulo. Si Linyan ay isang taong hindi marunong mag-cultivate. Isang lalaking marunong lang pumatay ng baboy. Paano niya maakit ang 3 dakilang guro?
Kaya pala kanina, pilit kaming pinapaalis ni Kuya Linyan. Gusto niya palang magpanggap na ako, para maging disipulo ng 3 dakilang guro. Hindi maaari, kailangan nating pigilan ang lalaking iyan. Hindi natin pwedeng hayaang agawin niya. Ang slot ni Xiao Chen. 3 dakilang guro, nalinlang kayo. Si Lin Chen ang tunay na henyo ng martial arts. Isang manluloko lang si Linyan. Napakalaki nito, 1,000 kilong boss na baboy. Sa isang taga lang nito, gaano kaya karaming karanasan ang makukuha? Aba, napakalaking baboy. HMPH. Halika na, 1,000 kilong baboy.